Good morning guys! Welcome to my channel. Nakabalik na kami galing Pilipinas at ayun, ilang days na rin kami dito. Kaya lang hindi ako makapag-vlogs kasi pagdating ko dito, puro trabaho kasi dito yung employer ko. Tapos, pasensya na doon guys sa mga hindi ko pa na-reply doon sa mga comments nyo ha, kasi nag-busy ako. Tapos sa Pilipinas kasi mahina ang internet, kaya nakakapag-upload lang ako, pero yung iwa-watch ko yung mga videos nyo, minsan nag-hang up siya. Kaya hindi ko, ngayon lang ako nag-start uli na ano ko yung mga videos nyo, reply pati yung mga comments nyo. So ngayon magluluto ako kasi na-miss ko guys itong na-miss ko guys itong karne. So, magluluto ako nito. Beef. Ano siya, parang mag-throughput. Luluto ko kasi na-miss ko talaga siya. Kaya, ayun guys. Anuhin ko muna siya sa kawali. So, lalagyan ko ng konting olive oil. Yung aking meat. Pati lang guys, ha. Kabilaan siya. Yung iba, nilalagyan ng asin ng ano. Ako, lalagyan ko siya ng asin pagluto. Tapos, kailangan siya mainit na mainit yung kawali. Ano ko lang siya, i-golden ko lang siya. Pagkatapos na golden na siya, lalagay ko siya sa ano, sa oven. May ano ba ako? May wow. Sorry. Paminta. Paano ito paminta ko? Pamintang malalaki. So, kailangan mainit na mainit dyan guys. Hawakan ko kaya. Tapos ito ang ano namin. Ito yung Chipiaret. Kasi pumoshe. Itong aso ko nagmamadali na kumain. Ito ang ano, haricot para ano, para hindi masyadong higit. So, mainit na siya. Kailangan hayaan ko lang siya. Gugurtin lang siya. So, mainit na siya, guys. So, golden brown na nata siya. Okay. Ito. Ang kabila naman. Alam niyo guys, bakit ganito ang pagluluto ko ng steak? Kasi pag yung oven ko siya, na hindi ko siya pinag-golden brown, yung blood niya kasi lalabas, magdadry siya, titigas. Kaya kailangan i-golden brown ko yung magkabila ang side. Kasi wala, mas masarap sana kung sa barbecue siya. Kaya lang wala nga akong barbecue, kaya dito ko lang siya sa ano, sa kawali. So, pag naluto ko na siya, hindi na pala luto. Pag nag-golden brown ko na siya, meron na akong oven na mainit. At saka yung paglalagyan ko ng meat. So, parang ano na siya eh. Parang okay na siya. Ano lang naman siya eh. 15 minutes lang sa oven. Mainit na mainit. Kailangan siya. Yung iba hindi tayo kumain ng steak kasi kailangan ito medyo hilaw-hilaw. Pero ako gusto ko ito guys. Masarap sa katawan.
ko na siya ilagay sa oven. Kaya ready na ako dito para mainit siya. Ayan guys. Ano pa ito? The other side. So yun siya. Nilagay ko na sa oven. Mainit na mainit yung oven. Wala. So inintay ko na lang na maluto yung meat. Ito yung ginagamit ko mustard. Ano siya, yung old style mustard. Hindi kasi tumatapang guys sa meat. Tanggal na pala ni ulo yung kwan. Tapos, masarap na red wine. Cheers guys. Après, une fois que c'est cuit, chérie. Ito yung... Ouais. Ito yung red wine. Binuksan nila. Jowawa. Ito, Montaigne Saint-Emilion. Comment tu prononces? C'est Montaigne Saint-Emilion? Montaigne Saint-Emilion, voilà. Ouais, Montaigne Saint-Emilion. Il est pas bon, cette vin? Comment ça, il est pas bon? Tu rigoles, quoi? Le best wine. Tu t'as vu qu'il était pas bon, mais arrête de le sauver comme ça. Écoute, il a eu la médaille de Saint-Émilion, de Montagne Saint-Émilion. Arrête tes conneries, toi. Pourquoi tu rigoles? Je suis moquée de toi. Ah bon? Alors, elle va regarder en baba. So, super lamig ngayon guys sa Paris. Nag-snow. Nung pagdating namin, nag-snow talaga dito. Tapos, nakakapanibago kahit saglit lang kami sa Pilipinas. Ang ginaw. Samantalang doon sa Pilipinas, halos hindi ako makalabas ng bahay sa init. Sunburn nga ako dito sa likod. Tapos, ayun. Masyadong mahal guys ang bilhin sa Pilipinas. Nakaka-stress. Nakaka-stress doon. Pag wala ka ng pera. Kasi saglit lang ang pera, ubos na. Sa Pilipinas, lang, 1 week na mayaman ka. Pagkatapos, ayun, nakaka-stress na to. Wala ng panggastos. Tapos, isa pa nga, dahil nagpapatrabaho pa ako doon sa bahay kong pinapagawa. Kaya, medyo halos talagang naubos yung pera. Buti kasama ko si Jowawa, taga Sagip, may SOS. Tapos, ayun. Biyato quick. Subutin naman at mabait naman yung amo ko. Pagdating ko, nagtrabaho kagad ako kasi andito nga si amo. Pero lagi naman akong pinapauwi ng maaga kasi may jet lag nga daw ako. Tapos, ayun guys, ang buhay ng abroad. Pagaling ng Pilipinas, paspas uli ng trabaho kasi nga nabawi uli sa mga nagastos. Tapos, ayun, siyempre, gastos pa rin at hindi pa rin tapos yung bahay. Teka muna guys, tingnan ko muna yung niluluto ko, baka na-overcook na. So, ang ko guys, ang tip ko sa inyo pag uwi kayo, sige, konti na nga ako magkaroon ng problema sa pera pagdating doon. Yung kinapos na ako sa pera. Kaya mabuti na lang kasama ko si Jowawa at nang hiram ako sa kanya. Ang tip ko doon sa mga uwi, kung kasi siyempre pag unang dating natin sa Pilipinas, magugusar tayo sa pamilya, ganoon, bili ng bili, tapos hindi natin napapansin na ubos na pala yung pera natin. Ang tip ko sa inyo, pag uwi kayo, maglaan kayo ng pera nyo ng last minute. Ibig sabihin, maglagay kayo ng mga 20,000 sa bulsa nyo na huwag nyo munang ingay nitong kasama ko. Huwag nyo munang gagastusin habang andun kayo. Ibig ko sabihin, last minute nyo nang gastusin yun. Kasi pag naubusan kayo ng pera, ang hirap sa Pilipinas, wala kayong mautangan. Tapos, ayun. Kasi, 1,000 doon ngayon, parang 100 pesos na lang ang ang value. Kaya,
isang ikot mo lang sa palengke, mga gulay lang ang bilihin mo. Wala na yung 1,000 mo. Kaya, hirap. Ang hirap kasi ng buhay abroad ngayon kasi nga ibig ko sabihin na yung halimbawa yung euro, hindi naman nagbabago yung palit, pero yung mga bili sa Pilipinas, taas ng taas. Kaya, bali nawawala na halos ng value ang pagtatrabaho sa abroad. Kaya lang ang kagandahan lang sa abroad, hindi tayo natatakot na wala ng pera kasi nga may trabaho. Sa Pilipinas talaga, nervous ako. Yung stress ako, takot akong mawalan ng pera. Kasi alam ko wala naman ako mahihiraman doon eh. Samantalang dito pag ako na dito sa Paris, kahit 10 euro lang nasa bulsa ko, hindi ako natatakot. Kasi kinabukasan, alam kong mag-sideline lang ako sa mga part-time ko, may pera na ako. Kaya, yun ang experience kong share sa inyo guys na naramdaman ko. Takot ako mabusan ng pera. Kasi nga, dahil nga nagpapatrabaho ako, dami ko pa kasi pinapagawa sa Pilipinas, kaya hindi ko na malayan yung pera ko, binayad sa mga materialis, tapos sa pagpapatrabaho ko, dami ko nga gustong bilhin doon guys na hindi ko pa nabili. Mga materialis para pagpapatayo ko ng bahay. Hindi pa ako nakabili ng tangke ng tubig, hindi pa ako nakabili ng electric water pump, tapos, pa ba yung mga importante, hindi ako nakabili ng mga pagkabit ko sa mga shower, tapos hindi pa nga ako nakapagpakabit ng tubig. Yun nga ang malaking pa rin, gastusan. Pakaluto niyo yung meat ko guys. It looks good guys. Tu mets le gros sel, chérie. C'est toi qui coupes. Bah oui, je coupe un peu, oui. Et sortez déjà le son. Elle est cuite comme il faut, hein? Ouais. It's just well done, guys. Il faut la tourner la viande de l'autre côté, comme ça elle va là-dessus un peu. Ah oui, elle est bien cette, hein, elle est cuite comme il faut. Bon appétit. Voilà. Ça, tu prends avec quoi là de chercher Haricots verts. Hein? Tu mets quoi sur tes haricots verts? Moi, je vais mettre un peu d'huile d'olive, mais toi, tu mets peut-être autre chose. Même moutarde et ça ira. Ah bon? Ouais. Ok. Ben... Cheers, guys. Cheers. Je mange maintenant. So we are going to eat now. So talk to you later, guys. So guys, natapos na kaming kumain at ayun. Naubos na yung meat. Yan, naiwan ako dito sa table. Si Jowawa nagliligpit. Kasi pupunta ko ng Paris. Kapadala ko ng pera doon sa hipag ko kasi nga ang bayad doon sa patrabaho. Ayan, si Jowawa nagliligpit. Ah, chérie! Tu fais la vaisselle? Ah, c'était fini, t'es con. Siya nagliligpit to. Mamayang, bukas ng gabi, ang kakainin namin, sukrut. Paborito naman yan ni Jowawa. Ano yan, yung, sukrut, c'est pas français, Jacques, c'est allemand. C'est alsacien. Sukrut, it's Alsatian na specialist ng Alsatian siya. Ayan, na-miss naman ni Jowawa. Kaya, ano siya, may, ano to, yung ano siya, repolyo, na may red wine, white wine, marinated ng white wine, tapos pinakulo niya uli sa white wine. Ano yan eh, repolyo guys. Pero kala mo hindi ano. Repolyo yan, tapos may ano siya, may sausage. Nasaan yung sausage? May sausage siyang ilalagay. Teka, pakita ko sa inyo guys yung sausage ha.
Yung sausage niya guys, na panghalo doon sa sukrut, ay narito. Bukas daw ng ano yan eh, ng lunchtime. Oh, si Pagrab. Pagalit si Lolo. Ito yung para sa Alsatian. Especially sa Alsatian, may sukrut. Gagalit dahil tinubuksan ko yung kanyang sekreto. Ayan. May meat siya. Ils sont où les saucisses? Ils sont rangés, ils sont dans le truc. Rangés où? Dans la tupperware. Ben, je trouve pas. C'est bien caché, hein? Ito yung kwan lang siya, yung jambuno, guys, na maalat. Tinatago niya yung mga sausage. Sawan ko na saan. Mais tu l'as caché où? Au fond. Au fond où? Que je range dans le frigo. Et là, derrière. Non. C'est pas grave, t'as pas une bide montrée ton secret. Ici, mais il faut le mélange, moi. Ça, c'est le fromage. Ah, oui, là, upo nga. Nasa dulo pala siya. Nandun sa dulo yung mga sausage niya. Kaarte na ito, matandaan na ito. Ayun niya, pakita yan. Bon sang, et puis Oh! le frigo, il reste trop longtemps ouvert. D'accord! Oh là là. Catastrophe. Ah non, mais ça, c'est Hirap mag-asawa ng matanda, guys. oui. Mareklamo na sa buhay. Ayan. Yan, juwawa ako. Maarte na sa buhay yan. Palitan ko yan, guys. Ano, guys? Palitan ko yan, guys. Mabait naman eh. Dégage toi-même. Regarde, tu es populaire là. Hein? Tu es connu. Oui, je suis connu. C'est bien. Hein? Oui, c'est bien. Tu es chiant. So guys, pupunta naman ako sa Paris kasi magpapadala ko ng pera sa aking hipag. Ito guys, ano to? Ang gandang boots, diba? Hindi ko to binili guys. Bigay lang ito ng anak ng isa kong part-time. Kasi yung bata, lumaki na. Ano niya siguro to nung... Kasi ano na siya ngayon eh, 17 years old siya. Naging 41 na ang paa niya, ito 38 pa lang. Ngayon, pinaglumaan niya to, binigay niya sa... Hindi niya lang binigay sa akin, pero sabi niya giveaway na, giveaway. Pambigay na daw, pamimigay niya na. Kaya kinuha ko na. Kasi, kasya naman sa akin. Tama-tama, winter. O, yan. Alam niyo guys, kung bibilin to, nasa ano to, mga 100 euro. Diba? Narimuha na rin bago pa. Hindi pa sira yung ilalim niya. Tapos, tama-tama. Hapon ko lang ito nakuha. Hapon na binigay sa akin. Yun lang ano dito guys. Pag yung mababait ang employer mo, pinamimigay nila yung mga pinaglumaan nila. Tapos, nakakatipid na rin. Diba? Maganda pa naman. Talaga hindi pa naman talaga siya sira. Wala, hindi pa siya gasgas. Ano pa siya. Tapos itong scarf, ganun din. Ewan ko kung bakit. Siguro, regalo siguro to ng nanay niya nung nagta-travel. Hindi niya siguro type. Bago pa, hindi niya pa nagamit. Binigay na rin niya. Siguro galing itong South Africa kasi elephant siya eh. Kaya, malaking ano guys dito pag mabait ang employer mo, nakakatipid ka na rin. Ito naman, ginawa naman to na isang kaibigan. Taga South of France. Yung handmade siya. Medyo baduy pero mainit sa katawan. Mainit siya sa katawan guys. Handmade lang siya eh. Okay lang. Nakakabaduy lang. Pero pag natakpan mo na yan ng ng coat, hindi na yung kita. Tapos, lagyan natin ng scarf. At lagyan ng jacket. Hindi na yan kita, guys. Diba? Napunta ka ng Paris. So, yan na, guys. Alis na ako.
Punta ko ng Paris. So, see you then. Punta na ako. Laboy. Ayan na guys. At ano, di ba? Nakatipid na sa scarf. Ayan sa ano, sa pullover. Sa sapatos. Lahat bigay. Ito lang hindi guys. Binili ko naman ito. Kasi, ang mga coat kasi pagbigay ng amo halos bago ibigay sa iyo sira na. Maliban lang doon sa mga mayayaman na amo. Tulad na amo ko. Kaya lang yung amo ko hindi ko kasi ka-size. Kaya hindi ko makuha yung mga coat niya. Masyadong mahaba. So, thank you guys for watching. At pasensya na talaga doon sa mga hindi ko pa nare-reply. At on the way na ako guys. Nandiyan na ako. Abangan nyo na lang. Papunta na ako sa mga channels niyo. Ciao!